Today's title is, Whom Do You Serve? Ang pamagat ngayon ay, sino ang iyong pinaglilingkuran? We read today 1 Samuel chapter 11, verse 1 to 5. At binasa natin ang unang Samuel 11:1 hanggang 5. If you read today's scripture, Israel is now transitioning from God's ruling to a physical king ruling. Kung babasahin natin ang nakasulat sa binasa natin ngayon, ang mga Israel ngayon ay nagbago mula sa paghahari ng Diyos patungo ngayon sa paghahari ng tao. In other words, a monarchy. O tinatawag nating monarkiya. But even though they wanted a king, they were very confused of how to really treat this king. Ngunit kahit ginusto nilang magkaroon ng hari, ngayon sila ay nalilito kung paano nila ang haring ito ay maging hari para sa kanila. And also it was a very new thing for Israel people. At ito ay bagong bagay para sa mga Israelita. But we need to understand that in chapter 9 of 1 Samuel, Israel people demanded God to have a physical king. Ngunit kung babalikan natin ang nakasaad sa ika-9 na kabanata, ang gusto ng mga Israel ay magkaroon ng pisikal na hari. That means that God answered what Israel people wanted. At makikita natin ngayon na sinagot ng Diyos ang kagustuhan ng mga Israel. But even though they asked something they wanted, because it was not God's thing, they were confused. Ngunit kahit natanggap nila ang kanilang ginusto, ngunit hindi ito ang tunay na kagustuhan ng Diyos, sila ngayon ay nalilito. So you need to understand that we need to have God's thing, not our things. Kaya dapat nating maintindihan na ang dapat meron tayo ay ang bagay na nasa Diyos, hindi ang mga bagay na galing sa atin. Even Saul, who was anointed by Samuel, he was still plowing or taking care of the oxen or cows, we say. Kahit si Saul, na siya ay pinili na ni Samuel, pero ngayon nabilang maging hari, ngunit siya pa rin ay nag-aalaga ng kanyang mga baka. And Israel people saw it and they say, how can this man save us? At nung nakita ito ng mga Israelita, sinabi nila, paano kami maliligtas ng taong ito? That's why there's a lot of things that we can really talk about this, but two things we need to understand. Marami tayong pwedeng mapag-usapan patungkol dito, ngunit gusto kong pag-usapan ang dalawang bagay. Wait for God's timing. Dapat nating intayin ang panahon ng Diyos. Or we call, wait for God's time. O kaya ang oras ng Diyos. How can we wait for God's time? Paano tunay nating maaantay ang oras ng Diyos? Because the hardest thing for man is waiting, right? Pagkat ang napakahirap na bagay para sa tao ay ang mag-antay. But when you know whom you are serving, your waiting has a reason, right? Ngunit kung alam mo kung sino ang iyong pinagsisilbihan, kaya mong mag-antay. But the thing is that we cannot wait Ngunit hindi natin kayang mag-antay. because we forget what is God's promises. Pagkat lagi natin nakakalimutan ang mga pangako ng Diyos. Even God says to Saul, wait for 3 signs. Kahit sinabi ng Diyos kay Saul na dapat kang mag-antay ng 3 sinyales. You can read chapter 10, verse 2 of Samuel, Makikita natin ito sa unang Samuel 10:2, chapter 10, verse 3, 10:3, and chapter 10, verse 5. at sa 10:5. It says, God, this is signs, when these signs come to you, do whatever your hand finds to do, for God is with you. Sinabi niya na kung makita mo ang 3 sinyales na ito, gawin mo ang dapat gawin ng iyong mga kamay pagkat nandoon ako. What is this mystery? Ano ang misteryong ito? God is with who? With Saul. Ang misteryong ito ay nangangahulugang na ang Diyos ay kasama ni Saul. In other words, I will be ruling, but through you. Sinasabi na ako ang maghahari pero sa pamamagitan mo. And the first thing Samuel asked Saul to do is wait 7 days. At ang unang sinabi ni Samuel ay
magantay ng 7 araw. For us will be wait until God speaks. Para sa atin, magantay hanggat magsalita ang Diyos. God speaks to us every day, Ang Diyos ay nagsasalita sa atin araw-araw. but He gives us the beginning and the end in worship. Ngunit ito ay binibigay niya ang una at ang katapusan sa loob ng pagsamba. That's why worship should be where you should be waiting always. Kaya nangangahulugan na dapat tayo ay nag-aantay sa loob ng pagsamba. But don't make conclusions on worship only. Ngunit hindi ka dapat magkaroon ng konklusyon kung ikaw ay nasa pagsamba na. In worship, seek what He really has prepared for you. Kundi sa loob ng pagsamba, dapat mong tunay na hanapin kung ano ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Because many of God's answer come in the time of waiting. Pagkat lahat ng mga sagot ng Diyos ay dumarating sa oras na ikaw ay nag-aantay. And in waiting, sometimes it feels like there's silent, right? God is not answering, nothing is happening. Ngunit minsan, kapag tayo ay nag-aantay, naiisip natin na hindi nagsasalita ang Diyos o hindi sumasagot ang And Diyos. we say, how long, Lord? At tinatanong natin, gaano katagal, Panginoon? Isn't it too late? If you have done it earlier, would be better. Ito ba ay hindi kung ginawa mo ito ng mas maaga, ito ay mas maganda. But in Habakkuk chapter 2, verse 3, it says clearly that though it linger, though it is late, wait for it. Ngunit sinasabi sa Habakuk 2:3, kahit na ikaw ay nag-aantay, It will certainly come and will not delay. ito ay tunay na darating at hindi ito magtatagal. What does that mean? God's time is never late. Ibig sabihin, ang oras ng Diyos ay hindi nahuhuli. Because He's not restrained by time. Pagkat hindi siya nakukontrol ng oras. God is perfect. Ang Diyos ay perpekto. That's why it may look slow, but it's in the right direction. Kaya parang mabagal, ngunit ito ang tamang direksyon. So that's why we rush, but God values His perfection. Minsan tayo ay nagmamadali, ngunit ang pinapahalaga ng Diyos ay ang kanyang pagiging perpekto. And His silence is not silence, but preparation of our walk of faith. At kung wala tayong naririnig galing sa Kanya, hindi ito dahil ayaw niyang magsalita, kundi tayo ay Kanyang hinahanda sa pananampalataya. But waiting doesn't mean don't do anything. Ngunit hindi ibig sabihin ng pag-aantay na huwag kang gumawa ng kung ano-ano. What are you doing while you're waiting? Kung ano ang dapat mong gawin habang ikaw ay nag-aantay? Are you sleeping spiritually? Ikaw ba ay natutulog sa espiritual sa iyong espiritual? If you're sleeping spiritually, it comes but you cannot recognize. Pagkat kung ikaw ay espiritual na natutulog, ito ay dumarating, ngunit hindi mo ito nakikita. That's why you need to wait, holding on to what? To God's word. Kaya dapat kang mag-antay habang hinahawakan mo ang salita ng Diyos. And God's word is His promises. At ang salita ng Diyos ay ang kanyang mga pangako. What is God's promises? Ano ang mga pangako ng Diyos? Easy, simple. What is it? Ito ay madali lamang. I will send Christ. Sinabi niya, papadala ko si Kristo. He will show that He is God and fully man too. At ipapakita niya na siya ay Diyos at siya rin ay tao. He will show a lot of miracles that the Old Testament prophesies. At ipapakita niya lahat ng mga mirakulo na binanggit sa Lumang Tipan. But all of those is to testify one thing, Ngunit ang lahat ng ito ay para magpahayag ng isang bagay, that He is the Christ. na siya ang Kristo. And this was fulfilled on the cross. At ito ay tunay na naganap sa cross. But it becomes our when He resurrected. At ito ay tunay na naging akin nung siya ay nabuhay na muli. Because we believe in the living Jesus Christ. Pagkat tayo ay naniniwala sa buhay na Hesukristo. Not a dead Jesus Christ. Right? Hindi sa patay na Hesukristo. That's why resurrection is the reason why we exist.
Kaya't ang muling pagkabuhay ang tanging dahilan kung bakit tayo ay naririto pa. And He promised us that He will come again as He was taken to the heavens. At sinasabi na siya ay babalik na muli kagaya ng siya ay umakyat sa langit. So are we just waiting when Jesus is going to come, right? We can say. Parang masasabi natin na tayo ngayon ay nag-aantay kung kailan darating si Jesus. So you're not going to do anything, right? So you don't want to sin before Jesus come, right? Kaya maiisip mo na ayaw mong magkaroon ng kasalanan bago dumating si Jesus. That's impossible. Ngunit ito ay imposible. There is a very famous book about discipleship. Merong isang libro na napaka kilala patungkol sa pagdidisipulo. It was written by a Latin American pastor. At ito ay sinulat ng isang pastor galing sa Latin America. And you know how he described discipleship? At alam niyo ba kung paano niya ipinaliwanag ang pagdidisipulo? Always make a seat, a place for Jesus, he says. Sabi niya, dapat sa tabi mo ay laging mayroong upuan para kay Jesus. I think that Jesus is next to you. Isipin mo na si Jesus ay laging nasa tabi mo. How stressful would be, right? When you sit, he says, when you sit, make a seat for Jesus. He says like this. Sinabi niya na kapag ikaw ay umupo, dapat mayroong pwesto sa tabi mo para kay Jesus. But we are holding on to God's covenant in that way. At ngunit ganito natin pinanghahawakan ang pangako ng Diyos. We want to connect God's promises with physical emotions. Gusto nating maiugnay ang mga pangako ng Diyos sa mga pisikal na nakikita natin. Then we cannot continue then. Ngunit kung ganoon, hindi natin kayang magpatuloy. I will say it in the second point, but who is waiting for you more is Jesus Christ, not yourself. Kaya sa ating pangalawang teksto, sino ang nag-aantay sa iyo? Si Jesucristo. That's why only with prayer you can truly wait. Kaya sa pamamagitan lamang ng panalangin, ikaw ay tunay na makapag-aantay. Because through prayer and the word, you have received faith. Pagkat sa pamamagitan ng panalangin at ng salita, ikaw ay nagkaroon ng And pananampalataya. faith makes you know God's promises without seeing it. At ang pananampalataya ay nagbibigay sa iyo ng paniniwala sa salita ng Diyos, That's sa why pangako ng Diyos. whoever holds on to God's word, God is already working and beginning His work. Kaya sa lahat na naghahawak sa salita ng Diyos, doon na makikita nila ang paggawa ng Diyos. That's why God's grace is God is waiting for you more than you waiting for something else. Kaya ang tunay na kahulugan ng grasya ng Diyos ay ang Diyos ay nag-aantay sa iyo mas kaysa sa ikaw ay nag-aantay sa In Kanya. Isaiah 1:18, it says, "Come now, let us reason together." It says like this. Sinasabi sa Isaiah 1:18, dumating ka na at tayo ay magsalita ng magkasama. That's true love from the Father. At ito ang tunay na pag-ibig mula sa Diyos, sa Ama. That's why we should not compromise with what? With the world. Kaya dapat hindi tayo makipagkompromiso sa mundo. In other words, don't let your spiritual blessings be taken away. Ibig sabihin na huwag mong hayaan na ang iyong espiritual na mga biyaya ay makuha sa iyo. We don't have a lot of time, but we can know that the Ammonites in this reading that we read represents who? Ourselves also. Kung babalikan natin ang ating binasa, makikita natin ang mga Amoneta, sila ay nagre-representa ng ating sarili. In other words, it's always there to bother us in critical times. Ibig sabihin na sa mga kritikal na mga oras, ito ay laging nagdidisturbo sa iyo. And when they heard that the Ammonites will go and again bother Israel, Jabez, today we read, right? He said, before we make a treaty, peace, let me talk to the elders. It says like this. At nung ang mga Amoneta ay
ginugulo ang Israel, sinabi ng mga pinuno ng mga Jabes na gusto muna nilang pag-isipan kung ano ang dapat gawin kasama ang mga elder. Instead of asking God first, they say, let us first talk to the people. Sinabi, kaysa na sabihin muna nila sa Diyos, mas gusto nilang sabihin muna ito sa mga tao. You're seeking human solutions first. Ibig sabihin na hinanap muna nila ang solusyon mula sa tao. That's compromising with the world. At ito ang kahulugan ng pakikipagkompromiso sa mundo. And the king of Ammon says, okay, you want to leave? You want to have peace? Give me your right eye. At sinabi ng hari ng Amonita na kung gusto nyong umalis, kaya namin kayong paalisin, ngunit dapat ibigay ninyo sa amin ang inyong kanang mata. What is right eye? Anong ibig sabihin ng kanang mata? Your spiritual eyes. Ang ibig sabihin nito ay yung espiritual na mga mata. Is to really blind you completely spiritually. Ang gusto nito ay tunay na mabulag ka sa espiritual na bagay. The name Nahash, that the king of Ammon means serpent. Ang ibig sabihin ng salitang Nahash, na siyang hari ng mga Amonita, ay ahas. Satan wants to take out what? Your most important eye, which is the spiritual eyes. Ang gusto ni Satanas ay kunin ang pinakaimportanteng mata, ang iyong espiritual na mata. Are we living also like this? Tayo ba ay namumuhay ng ganito ngayon? We're just letting Satan take out our most precious blessing. Hinahayaan natin na kunin ni Satanas ang ating pinakaimportanteng mga biyaya. Because the world gives you more peace in some time, in a certain time. Pagkat akala natin na ang mundo ay binibigyan tayo ng panandaliang kapayapaan. But look at it. What happened? The elders, instead of seeking for God in verse 3, they're talking to each other. At kung titingnan natin, imbis na ang mga pinuno ay tumawag sa Diyos, sila ay nag-usap-usap. So what is the danger of compromising with the world? Kaya ano ang delikadong mangyayari kung tayo ay nakikipagkompromiso sa mundo? Eventually, everything is destroyed. Kung titingnan natin, ang lahat ay mawawasak. Because Satan comes to destroy, he's a thief, and he's to give curses only. Pagkat si Satanas ay dumadating upang magnakaw at magbigay ng sumpa. That's why we need to make sure that compromising with the world is saying, okay, Satan, take my blessings. Kapag dapat tayong maging sigurado na ang pakikipagkompromiso sa mundo ay sinasabi natin, sige, Satanas, kunin mo ang lahat ng aking biyaya. But at least Saul God used at this time. In verse 6, Ngunit kahit papaano ay ginamit ng Diyos si Saul, kung titingnan natin sa ika-6 na kabanata. he believed in God's promises. Siya ay naniwala sa pangako ng Diyos. And eventually, they won against the Ammonites. At kung makikita natin, babasahin natin, sila ay nanalo laban sa mga Amonita. That's why the conclusion is that everything is revolved around spiritual principle. Kaya sa ating konklusyon, dapat nating maintindihan na ang lahat ay umiikot sa loob ng espiritual na prinsipyo. Problems are inevitable. You Ang- cannot disappear problems. Ang mga problema ay hindi natin maiiwasan, hindi ito mawawala. That's why you cannot just pray, God, just take away my problems only. Kaya't hindi mo dapat ipanalangin na, Panginoon, tanggalin mo po ang aking mga problema. But you need to enter in prayer in the midst of the problems. Ngunit ang dapat mong gawin ay pumasok sa loob ng panalangin sa oras ng problema. That's why in harder time, God gives greater power. Pagkat sa mas mahirap na oras, mas malaking kapangyarihan ang ibinibigay The ng greater Diyos. the problem, the greater the grace and answers comes. Sa laki ng problema, mas malaking biyaya ng grasya ang binibigay ng Diyos. God turns your problems to His messages to bring back people to Christ. Ang mga problema ay ginagawang mensahe ng Diyos upang ang mga tao ay tunay na bumalik kay Kristo. That's why the only answer for us is only Christ. Kaya't ang tanging sagot para sa atin ay ang tanging Kristo. That's a wait for His time Kaya't dapat tayong tunay na mag-antay sa kanyang oras. and experience
perfect victory in Him. At tunay nating maranasan ang perpektong tagumpay sa loob niya. But it's not just doing nothing. You need to be inside the Word. Hindi ito nangangahulugan na huwag tayong gumawa ng kahit ano, kundi tayo ay dapat nasa loob ng salita You need to hold on to His promises. at panghawakan ang kanyang mga pangako. His promises is Christ, At ang kanyang pangako ay si Kristo the works of Christ, at ang mga gawa ni Kristo. and truly wait in prayer. At tayo ay tunay na mag-antay sa loob ng panalangin. Don't make Sunday a religious routine. Huwag nating gawin ang linggo na relihiyosong nakasanayan na. It's very addicting. Pagkat ito ay parang nakaka-addict para sa atin. That's why I'm always very, it worries me sometimes when people are receiving their kind of answers on Sunday. Kaya ako ay nagkakaroon ng pangamba kung nakikita ko na ang mga tao ay nakakatanggap lamang ng sagot tuwing linggo. Why? Bakit? Because they're fulfilling their own desires. Pagkat ang nangyayari ay ang kanilang mga kagustuhan ang siyang nagkakaroon ng katotohanan. But last week, pulpit message was what? Ngunit nung nakaraang linggo sa mensahe sa pulpito, Come out from yourself and Ikaw- go to who? To God, right? ikaw ay lumabas sa iyong sarili at dapat ikaw ay pumunta sa Diyos. So I really bless your name, Jesus Christ, that all who are holding on to today's message and word realize whom do you serve today. At kaya pinagpapala ko kayo sa lahat ng mga nakikinig ngayon na inyong tunay na maintindihan kung sino ang tunay niyong pinaglilingkuran. And also ask yourself, whom will you be serving from now on? At gusto ko ring itinang niyo sa inyong mga sarili na simula ngayon, sino ang gusto niyong paglingkuran? Let's pray. Tayo ay manalangin. God, thank you very much for today. Maraming salamat, Panginoon. Bless all these people that are holding on to your word today, knowing that this is everything. Pagpalain mo po ang lahat ng humahawak sa iyong salita ngayon pagkat alam nila na ito ang lahat-lahat para sa kanila. We know that this world always wants to compromise with this gospel. Alam po namin na ang gusto ng mundong ito ay magkompromiso kami sa mundo. Give us your grace. Let us know your time so we don't compromise with those. Ngunit bigyan mo po kami ng iyong grasya at makita ang iyong oras upang hindi kami makapagkompromiso sa mga ito. By the grace of our Lord Jesus Christ, who is the solution for our problems, by the unending love of Father God, the indwelling, the guidance, and the works of the Holy Spirit, be upon all of our Filipinos and also all of our evangelists and ministers that are holding on to your promises, knowing that we need to serve only one King, and this is Christ. Be upon them forever and ever with them. Amen. Amen.